Lahat ng mga eksenang ipapakita ngayon ay hindi ginawa ng mga neural network at hindi rin nilika sa mga studio ng Hollywood. Ito ay mga totoong larawan ng Mars, kuha ng mga Mars rover at ipinadala sa daigdig mula sa milyong-milyong kilometro ng malamig at nakakakilabot na kalawakan. Halos bawat detalye dito ay totoo. Mula sa alikabok sa abot-tanaw hanggang sa mga batong nasa ilalim ng gulong ng robot. Hindi ito imahinasyon, kundi totoong anyo ng ibang planeta. Pinakamatinding mga lugar sa Mars. Ang Mars ay hindi lang isang disyertong planeta. Sa ibabaw nito, matatagpuan ang pinakamalalaking geological na estruktura sa buong solar system. Marami sa mga ito ay sobrang laki na wala talagang katulad sa daigdig. Sa Mars matatagpuan ang pinakamataas na bundok sa lahat ng kilala nating mga planeta. Ang pangalan nito ay Olimpo. Ang taas ng bulkan na ito ay umaabot ng humigit kumulang 21 kilometro. Kung ikukumpara, mas mababa ng kaunti sa 9 na kilometer ang taas ng Everest, kaya halos triple ang taas ng bulkan sa Mars kumpara rito. Pero mas kahanahanga pa ang laki nito sa base. Ang diametro ng base ng Olympus ay humigit kumulang 600 kilometro. Halos kapareho ito ng layo ng Paris at Berlin. Ang dahilan ng ganitong kahangahangang laki ay ang mga kondisyon mismo ng planeta. Sa Mars, halos 3 beses na mas mahina ang grabidad kaysa sa Earth. At walang plate tectonics. Sa Earth, ang mga kontinente ay palaging gumagalaw. Kaya ang mga bulkan ay unti-unting lumilipat at bumubuo ng mga kadena. Sa Mars naman, halos hindi gumagalaw ang crust. At ang isang bulkan ay maaring sumabog ng milyon-milyong taon sa isang lugar. Patuloy itong lumaki hanggang sa umabot sa napakalaking sukat. Kung ang Olympus ang pinakamataas na punto sa Mars, ang Mariner Valley naman ay isa sa pinakakahangahangang bangin sa buong solar system. Ang napakalaking sistema ng mga bangin na ito ay may habang humigit kumulang 4,000 kilometro. Para maipakita ang sukat na ito, ang haba ng Pransya ay mga 1,000 kilometro lamang. 4 na beses mas mahaba ang bangin sa Mars. Kung ang mga lambak ng Mariner ay nasa daigdig, aabot ito mula Portugal hanggang Ural. Ang lalim nito ay umabot ng 7 kilometro. Halos 2 beses itong mas malalim kaysa sa Grand Canyon sa Estados Unidos. Naniniwala ang ilang siyentipiko na ang canyon na ito ay nabuo dahil sa higanteng mga bitak sa crust ng Mars. Noong lumalamig at umiimpis ang planeta, pero ang pinakadramatikong mga pangyayari sa Mars ay hindi nagaganap sa ibabaw nito, kundi sa atmosfera nito. Sa planeta, may mga napakalalaking bagyong alikabok na maaring bumalot sa buong Mars. Oo, buong planeta talaga. Nagsisimula ang ganitong bagyo bilang maliit na ipo-ipo. Pero dahil sa manipis na atmosfera at napakaraming alikabok, mabilis silang lumalakas. Pinapainit ng sikat ng araw ang ibabaw. Nagsisimulang umangat ang hangin at nagkakaroon ng malakas na sirkulasyon. Ang alikabok ay patuloy na umaangat at sa isang punto, ang bagyo ay nagsisimulang kumalat sa buong planeta. Sa panahon ng ganitong mga bagyo, nagiging kulay kahel-pula ang langit. Halos hindi nakararating sa ibabaw ang sikat ng araw. Ang nakikitang layo ay ilang metro na lang. Minsan, ang ganitong bagyo ay tumatagal ng buwan. Isa sa mga ganitong bagyo noong 2018 ay naging sobrang lakas na tuluyang tinakpan ang sikat ng araw para sa rover sa Mars na Opportunity. Kaya tuluyan na itong tumigil sa paggana. Marahil, may ilan sa inyo na may tanong, pwede bang mabuhay ang tao sa dust storm sa Mars?
Maikling sagot, oo, pero kailangan ng maayos na spacesuit. At may tiyak ding panganib. Sa una, parang malaking sakuna ang mga bagyo sa Mars. Kapag kinukunan ito ng mga orbiter, parang ang buong planeta ay nilalamon ng isang higanteng ulap ng alikabok. Pero may mahalagang detalye. Ang atmosfera ng Mars ay napakanipis. Ang densidad nito ay 100 beses mas mababa kaysa sa Earth. Kaya kahit umabot pa sa 100 kilometer per hour ang bilis ng hangin, ang presyon ng ganitong hangin ay mas mahina pa rin kumpara sa Earth. Para sa paghahambing, sa Earth, ang hangin na 100 kilometer per ara ay kayang magpatumba ng mga puno at sumira ng mga gusali. Sa Mars, ang ganitong hangin ay mararamdaman lang na parang malakas at bigla ang bugso ng hangin na may kasamang buhangin. Ibig sabihin, hindi madaling matangay ng hangin ang taong nakasuot ng mabigat na spacesuit. Sa totoo lang, kayang magbago ng Mars at maging isang higanteng pandaigdigang bagyong may buhangin na makikita pa mula sa orbit. Pero ang problema ay nasa ibang bagay. Ang alikabok sa Mars ay napakaliit at nakakasira para itong mikroskopikong pulbos. Kapag may bagyo, maaari itong maipit sa mga mekanismo ng kagamitan, makagasgas sa salamin ng helmet at maipon sa mga solar panel. Dahil dito, ang bagyo noong 2018 ang naging dahilan kung bakit namatay ang Mars rover na si Opportunity. Natakpan ng alikabok ang mga solar panel niya, kaya tumigil ito sa pagkuha ng enerhiya. Kaya, mahalaga talagang paghandaan ng mga siyentipiko ang ganitong sitwasyon. Panahon na para bumalik sa nakaraan at alalahanin kung paano nagsimula ang pag-aaral sa Mars. Mga robot sa Mars. Ngayon, mga robot ang nag-aaral sa Mars. Pero hindi naman palaging ganito. Mga 60 taon pa lang ang nakalilipas, wala talagang alam ang sangkatauhan kung ano ang nasa ibabaw ng planetang ito. Dati, malabo lang ang mga batik na nakikita natin sa teleskopyo at puro hula lang tayo. Ang kauna-unahang aparatong matagumpay na nakarating sa Mars ay ang space probe na Mariner 4. Noong 1965, dumaan ito malapit sa planeta at nagpadala ng mga unang larawan pabalik sa daigdig. Naging malaking gulat ang mga larawang ito. Inaasahan ng mga siyentipiko na makakita ng mga ilog at posibleng mga halaman. Pero sa halip, isang disyertong mundo na puno ng mga bunganga ang lumitaw sa kanilang harapan na parang kahawig ng buwan. Noon, tila ang Mars ay isang ganap na patay na planeta. Ngunit nagsisimula pa lang ang mga pag-aaral. Noong 1976 unang beses sa kasaysayan na nakalapag ang mga spacecraft sa Mars, ang Viking 1 at Viking 2. Matapang ang pangunahing layunin nila, hanapin ang buhay sa Mars. Bawat spacecraft ay nagsagawa ng chemical na eksperimento sa lupa ng Mars. Pero naging magkakasalungat ang mga resulta. May ilang datos na posibleng tumukoy sa mga biological na proseso. Ang ibang datos naman ay lubusang sumalungat dito. At lalo pang lumalim ang misteryo ng Mars. Nagsimula ang tunay na revolusyon noong 1977 nang lumapag sa ibabaw ng planeta ang maliit na robot na Sojourner. Kasing lakay lang siya ng microwave at siya ang unang rover sa Mars sa kasaysayan. Kahit maliit, pinatunayan ng robot na ito ang isang mahalagang bagay. Pwedeng magmaneho sa Mars. Pagkatapos ng pangyayaring ito, naging mas ambisyoso ang mga misyon at noong 2024 dumating sa planeta ang dalawang maalamat na Mars rover. Ang mga Mars rover na Spirit at Opportunity. Bawat isa sa kanila ay dinisenyo para lamang sa 90 araw ng operasyon. Pero may nangyaring hindi ka panipaniwala. Ang Mars rover na Opportunity ay tumagal ng halos 15 taon. Sa panahong iyon, nakapaglakbay siya ng mahigit 45 kilometro sa ibabaw ng Mars. Sa ngayon, ito ang record para sa ibang planeta. Siya ang nakatuklas ng mga unang seryosong ebidensya na minsan ay may likidong tubig sa Mars.
Iba ang naging kapalaran ng isa pang Mars rover. Sinimula ng Mars rover na Spirit ang kanyang trabaho sa Gusev Crater na maaring naging isang sinaunang lawa noon. Sa loob ng ilang taon, inaral ito ang mga bato, kumuha ng mga larawan ng ibabaw at umakyat sa mga burol na dati walang sinuman ang nakakita ng ganoon kalapit. Si Spirit ang nakadiskubre ng mga mineral na nabubuo lang kapag may interaksyon sa tubig. Ito ay naging isa pang matibay na ebidensya na sa nakaraan, talagang may likidong tubig sa Mars. Pero noong 2009, ito ang nangyari. Na-stuck ang Mars rover sa malambot na buhangin habang gumagalaw. Patuloy na umiikot ang mga gulong pero hindi na ito makaalis sa pagkakabitag. Sinubukan ng mga inhinyero ng NASA na palayain ito ng ilang buwan, pinapagalaw ang robot mula sa layo na daan-daang milyong kilometro. Pero sa huli, naging malinaw, hindi na talaga ito makakaalis. Nagpasya ang mga siyentipiko na gawing nakapirming istasyong pang-agham si Spirit. Halos 1 taon pa rin siyang napapadala ng datos. Ngunit pagkatapos ay dumating ang taglamig sa Mars. Naging masyadong kaunti na ang sikat ng araw. Naubos ang baterya at unti-unting nawala ang koneksyon sa robot. Natanggap ang huling signal mula kay Spirit noong 2010. Dito nagtapos ang misyon ng robot na inaasahang tatagal lamang ng 3 buwan, ngunit sa huli ay nakapaggalugad sa Mars ng mahigit 6 na taon. Ang sumunod na hakbang ay naging isang napakalaki at mas komplikadong proyekto. Mars rover na Curiosity, na lumapag noong 2012. Ang Mars rover na Curiosity ay isa sa mga pinakakilalang robot na kailanman ipinadala sa ibang planeta. Ang pangunahing misyon nito ay alamin kung ang Mars ay maaaring naging angkop para sa buhay noon. Ito ay inilunsad noong 26 Nobyembre 2011 at matagumpay na lumapag sa Mars noong 6 Agosto 2012 sa Gale Crater. Ang laki nito ay maihahambing na sa isang maliit na kotse. Ang kabuuang halaga ng buong misyon ay umabot sa humigit kumulang $2.5 bilyong. Pero ang robot na ito ay naging tunay na gumagalang laboratorio. Natuklasan niya ang sinaunang organiko mga molekula, mga bakas ng sinaunang lawa, masalimuot na heolohikal na kasaysayan ng planeta, at sa katunayan ay pinatunayan na noong nakaraan maaaring naging angkop para sa buhay ang Mars. Pero ang pinakamakabago at advanced na robot na naipadala sa Mars ay dumating lang kamakailan. Ito ang Mars rover na si Perseverance. Lumapag siya sa planeta noong 2021 at naging isa sa pinakakomplikadong makina na kailanman ginawa ng sangkatauhan. Ang halaga ng misyon ay umabot ng humigit kumulang $2.7 bilyong. Tayang mandrill ni Perseverance ng bato sa Mars, maghanap ng bakas ng sinaunang buhay at mangolekta ng lupa para sa hinaharap na pagbalik sa daigdig. Ngunit may isa pa siyang natatanging kakayahan. Kamakailan lang nakatanggap ang rover ng bagong sistema ng nabigasyon na magpapaintulot dito na matukoy ng mag-isa ang kinaroroonan nito sa ibabaw ng Mars, halos katulad ng GPS dito sa daigdig. Malaki ang pinapabilis nito sa kanyang paggalaw at ginagawang mas epektibo ang pagsasaliksik. Noong 2025, may isa pang pangyayari na may tuturing na makasaysayan. Ang Mars rover na si Perseverance ay unang naglakbay sa rutang pinlano ng Artificial Intelligence. Unang beses sa kasaysayan na tumulong ang AI sa pag-explore ng ibang planeta. Ibig sabihin nito, unti-unti nang nagkakaroon ng mas maraming kalayaan ang mga robot. At posibleng sa darating na dekada, ang ganitong mga makina ang magtatayo ng unang mga base sa Mars bago pa dumating ang mga tao. Kapag iniisip ng tao ang pag-aaral sa Mars, kadalasan may isang imaheng pumapasok sa isip nila. Maliit na robot na dahan-dahang umaandar sa pulang disyerto. Pero kalahati lang ito ng kwento.
mga satellite at sasakyang pangkalawakan sa paligid ng Mars. Sa totoo lang, karamihan ng pananaliksik ay hindi nagaganap sa ibabaw, kundi sa kalawakan sa itaas ng planeta. Kung makikita mo ang Mars mula sa malayo, makikita mo ang isang kamangha-manghang tanawin. Isang buong flota ng sasatyang pangkalawakan ang umiikot dito. Hindi lang ito isa o dalawang satellite. Ito ay isang totong orbital network na ginawa ng tao para pag-aralan ang ibang planeta. Ang mga aparatong ito ay kumukuha ng detalyadong larawan ng ibabaw, sinusuri ang atmosfera, naghahanap ng bakas ng tubig at tumutulong sa mga siyentipiko maintindihan ang itsura ng Mars bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Pero may isa pang gawain na bihirang pag-usapan. Kung walang mga satellite, hindi talaga makakapag-ugnayan sa daigdig ang mga sasakyang panggalugad sa ibabaw ng Mars. Gumagana sila bilang mga space relay, tumatanggap ng mga signal mula sa mga robot sa ibabaw at ipinapasa ang mga ito sa layo na daan-daang milyong kilometro. Nagawa na sa Mars ang unang interplanetaryong communication network. Ang unang artipisyal na satellite ng ibang planeta ay pinadala noong 1971. Noong panahong yon, dumating sa Mars ang aparatong Mariner 9. Ito ang unang artipisyal na satellite ng ibang planeta sa kasaysayan. Pagpasok ng aparato sa orbit, hindi Mars ang nakita ng siyentipiko, kundi isang malaking ulap ng alikabok. Lubos na natakpan ng higanteng bagyo ang planeta. Biglang nawala sa paningin ang ibabaw. Nagantay ng ilang linggo ang mga siyentipiko hanggang humupa ang bagyo. At nang sa wakas ay humupa na ang alikabok, nagpadala ang mga kamera ng mga larawan na tuluyang nagbago sa ating pananaw tungkol sa Mars. Higanteng mga bulkan, mga kanyon na libu-libong kilometro ang haba at mga sinaunang kamanang ilog. Sa unang pagkakataon, naging malinaw na minsan, ibang-iba ang Mars bilang isang mundo. Ngayon, isa sa pinakamahalagang tagamasid ng planeta ay ang aparatong Mars Reconnaissance. Ito ay inilunsad noong 12 ng Agosto 2005 at pumasok sa orbit ng planeta noong 10 ng Marso 2006. Layunin ng misyon ang obserbahan ang Mars mula orbit at mangalap ng mas marami impormasyon hanggat maaari tungkol sa ibabaw, atmosfera at klima nito. May iba't ibang siyentipikong tagamitan ang MRO. Ang pinakamahalaga rito ay ang high-rise camera na may mataas na resolusyon. Kaya nitong makita ang mga bagay sa ibabaw na mas maliit sa 1 metro. Dahil dito, natutukoy ng mga siyentipiko ang mga bakas ng paggalaw ng rover sa Mars, pagguho ng lupa o pagbagsak ng bato. Nagagawa ng mga siyentipiko na obserbahan ang ibabaw ng planeta na halos kasing detalye ng satellite image ng daigdig. Dahil sa mga larawang ito, natutuklasan ng mga siyentipiko ang mga sinaunang daluyan ng ilog, bakas ng pagguho ng lupa, mga deposito ng yelo at mga posibleng lugar ng paglapag para sa mga susunod na misyon. 2 radio transmitter ang nakakabit sa MRO. Isa ang gamit para direktang komunikasyon sa daigdig, isa pa para mag-retransmit ng mga signal mula sa mga rover sa Mars. Ibig sabihin, kung walang MRO satellite, hindi makakapagpadala ng mabilis at malalaking datos ang mga Mars rover gaya ng Curiosity at Perseverance. Lumipat naman tayo sa isa pang veterano ng kalawakan. Ang makinang ito ay naging tunay na alamat sa pag-aaral ng Mars. Ito ang Mars Odyssey. Ito ay inilunsad mahigit 20 taon nang nakalipas noong 2001 at hanggang ngayon ay patuloy pa ring gumagana. Ginagawa nitong siya ang pinakamatagal na gumaganang spacecraft sa orbit ng ibang planeta. Si Odyseo mismo ang tumulong sa pagtuklas ng napakalaking imbakan ng yelong tubig sa ilalim ng ibabaw ng Mars. Sa kasalukuyan, ang Mars ay may buong armada ng mga spacecraft sa orbit mula sa iba't ibang bansa. Kabilang dito ang mga Amerikanong satellite ng NASA, mga Europeanong spacecraft at mga misyon mula sa Asia at Gitnang Silangan. Bawat isa sa kanila ay nag-aambag sa mosaic ng kaalaman tungkol sa planeta. Sa katunayan, nakapagtayo na ang sangkatauhan ng unang istasyon ng panangaliksik sa paligid ng ibang planeta.
Pero sa halip na isang bagay lang, ito ay isang buong network ng mga aparato sa orbit. Balang araw, magagawa pa ng mga satellite na ito ang isa pang mahalagang gawain. Tutulong sila sa mga totoong astronaut na pupunta sa Mars, magpapadala ng komunikasyon, magkokoordina ng paglapag ng mga sasakyan, at tutulong sa mga tao na mag-navigate sa bagong planeta. Noong panahong yon, ang mga aparato sa paligid ng Mars ay hindi lang siyentipikong kagamitan, kundi magiging unang infrastruktura ng nagpapatuloy na sibilisasyon sa Mars. Dumako na tayo sa buod. Ang ating munting paglalakbay sa Mars ay malapit nang matapos. Kung nagustuhan nyo ang pag-explore ng kalawakan kasama kami, suportahan ang video na ito sa pamamagitan ng pag-like at pagkomento. Talagang mahalaga ito para sa channel at makakatulong ito sa amin na malaman na gusto ninyong matuto pa tungkol sa universo. Salamat sa pagsama ninyo ngayon sa channel na Hubble. Ngayon, natutunan natin. Ang Mars ay isang misteryosong pulang planeta na may atmosfera, mga buhangin at mga bunganga kung saan ang oras ay dumadaloy ng kaunting iba kumpara sa daigdig. Makikita rito ang mga bakas ng sinaunang mga lawa, mga mineral at posibleng mga senyales ng buhay na napanatili sa loob ng bilyong taon. Ang mga bundok at bangin sa Mars ay mga higante ng buong solar system na nakapupukaw ng imahinasyon dahil sa kanilang laki. Ang planeta ay pinag-aaralan ng mga robot mula sa unang mga Mars rover na sina Spirit at Opportunity hanggang sa mga makabagong mananaliksik tulad ni Perseverance na nagbubukas ng mga bagong hangganan para sa sangkatauhan. Ang mga artipisyal na satellite ng Mars ay nilikha para sa komunikasyon, nabigasyon, pag-aaral ng Mars at pati na rin sa pagkuha ng detalyadong mga larawan ng planeta. Napakabilis ng pag-unlad ng teknolohiya kaya ang mga dating tila imposibleng bagay ay nagiging realidad. Pagdadala ng mga sample pabalik sa daigdig at paglilibot sa ibang planeta. Baka balang araw, ang pagpunta sa Mars ay maging kasing karaniwan ng paglipad sa ibang bansa. Ang Mars ay nananatiling isa sa pinakakapanapanabik na lugar sa mundo. Isa itong larangan ng mga hiwaga, mga tuklas at mga hindi kapanipaniwalang kwento. At nagsisimula pa lang tayong tuklasin ang mga lihim nito. Naghatid ang Channel Hubble ng pinakabagong balita sa kalawakan at paglilibot sa kamanghamanghang sulok ng universo para sa inyo.